data di abadi wa lagi. So karon ato i-perform ang black screen. Mato lang ta sa task manager, tapos ato ta sa file, run new task. Mag-open din nato ang regedit. So pag open nato sa regedit, mo adto dayon ta sa HK local machine. Pagkahuman sa HK local machine, adto din ta sa software. Pagkahuman sa software, adto ta sa Microsoft. Pagkahuman sa Microsoft, adto ta sa Windows NT. I-drop down lang din nato ang current version, tapos WinLog on, tapos ang shell. Tapos ato din na i-rename into explorer.exe. I-okay na to na. Tapos balik ta dito, Control Alt Delete para makita na tong task manager. Tapos file, run new task. Ang ato day ibutang diha ang explorer.exe. Tapos pag okay, na-resolve na dayon ang black screen. So karon na pod diri na pod ta sa black screen. Pero wala siya task manager. Unsaan man nato ni pag resolve sa problema. Sa pag-resolve ani sa problema, dapat i-restart nato ang computer. Pero dapat pod sa pag-restart niyo sa computer, pagtuplok niyo sa kuan, dapat naka-long press ang shift key. Tapos ayha din ka tuplokon ang restart. Pagtuplok na nimo sa restart, i-release dayon ang shift. So adto din ka sa troubleshoot, adto ka sa advanced option, adto din ka sa startup settings, tapos restart. Sa pag-restart ani, medyo dugay siya. Depende po din sa inyong computer. So pag siga ani, tuplokan din nimo ang 6, number 6. So loading pa na siya. Adto nga makakuan ka sa command prompt. Sa pagkuan mo sa command prompt, type nimong regedit. Mura gihapon to nga process. Adto ka sa HK local, software, Microsoft. Pagkaumanda yun kay Windows NT. Pagkauman sa Windows NT, drop down ang current version, tapos WinLog on. Tapos i-edit din to ninyo ang shell. I-butang dayon ng explorer.exe. Pag okay ana, dito na po dayon ta sa gpedit, gpedit.msc. Pag enter nimo ana, adto dayon ka sa user configuration, administrative settings. Dito din ka sa system. Pagkasunod dayon, ato ka sa Control Alt Delete options o i-select ang remove task manager. So not configured na siya, i-okay dayon, X dayon na nimo, humana naman taan na, type din nimo exit. Pag type nimo sa exit, Control Alt Delete siya, tapos restart din nimo. Pag restart ana, medyo dugay pa. Pag open na din ana, okay na din siya. Sa sunod na pod ang pag-bypass sa password. So example, wa ta kabalo sa password, kay nalimot ta or nalahi na to pagbutang, ibutang lang din nato atong bootable nga flash drive nga ang sulod kay katong lazy soft. I-restart lang nato, mura gyapon ta nag bootable. F2 delete para mo adto ta sa BIOS, adto din ta sa boot. Ang boot option 1, ato siya i-select ang katong flash drive mo na ay partition 1. Enter nato na siya, tapos F10 para save and exit.
Pag save and exit, kita na dahil na to ang Lisysoft. Tuplokon to nimong Lisysoft live CD, tapos mo-loading na siya, mo-open din ka sa Lisysoft. I-next lang na nimo siya. Yes. Next na pod. I-select ang katong PC na to. Ito pangalan sa tong PC kay PC man gyapon. So next, tapos reset and unlock. I-okay din na. Tapos finish na dayon. Mao na ang pag-bypass. So pagka-human din ana ato sa Windows, tapos i-reboot din na ninyo. I-okay din na ninyo. Tapos pag mo-off na ang screen, tanggala din ang flash drive. Tapos pagka-human dayon, loading na siya, karon wala na siya password dayon. Hantod niya na open na dayon na to ang computer. So mora to ang bypass og sa COC4. Thank you. Bye-bye.